Mga bagay na dapat mong malaman kung ikaw ay nagbabalak na kumuha ng car loan. Kung bago ka pa lang sa channel natin guys, i-follow nyo na yan yung channel natin para updated kayo sa lahat ng video na i-upload natin. Unang tips, siguraduhin nyo muna na stable or maganda ang credit standing natin or mas kilala bilang credit score. Paanong magandang credit score? Hindi syempre dapat wala kang existing loan or utang kasi nati-check ng bangko yan kahit na home credit pa yan, personal loan man yan, or business loan man yan, nakikita pa rin nila. Pangalawa, siguraduhin nyo muna guys na may pan-down payment tayo. Huwag kayong pasisilaw dyan sa zero down payment or low down payment na yan. Ang maganda kasi pag may down payment ka, mas mataas yung chance na maaprubahan ka ng bangko. Sabi nga nila, the bigger the down payment, the lower the monthly payment. Mas mababa naman ang monthly mo. Pero mas maganda pa rin kung maaprubahan ka sa promo na meron tayo. Pangatlo, siyempre, pipiliin mo yung tamang financing option. Kung may pera ka talaga at may pang down payment ka, mas okay din yung bank PO kung tawagin kasi nga mababa yung interest rate at the same time mababa din yung monthly payment mo. Pero kung nagtitipid ka naman sa ngayon, piliin mo yung in-house bank financing or kung gusto mo, mag-apply ka sa akin, ako mag-asikaso ng approval mo. Nasa pang-apat na tayo. Siyempre, ihahanda mo yung mga requirements na kailangan ng bangko. Kung ikaw ay OFW, locally employed, business owner, seaman, or VA, i-message nyo ko at isisend ko po sa inyo kung ano yung mga tamang requirements na kailangan ng bangko. Panglima, alamin mo kung magkano talaga ang magiging cost kung ikaw ay kukuha ng sasakyan. Bukod sa monthly amortization, meron pa po kasi tayong panggas, meron tayong maintenance, meron din tayong renewal ng LTO registration, meron din pong renewal ng insurance, meron din pong parking tsaka toll at marami pang iba. So hindi lang dapat pwedeng sapat lang, kaya mo, dapat stable yung source of income mo. So narinig nyo na po guys yung 5 tips po natin. Pero may good news ako sa inyo. Meron tayong pang-anim. Ito bonus na lang to. Ito yung tinatawag na check for pre-approval. Optional pero helpful. Alam nyo kung bakit? Kasi pwede na kayong mag-apply ng pre-approval sa akin para malaman natin kung ma-approve ka or ma-decline ko sa bangko. So yun lang po guys sa video na to. Kung nakatulong man to sa inyo guys, mag-comment down below.